Hi mga mi! Ngayong araw nga, samahan nyo kaming mag-vlog. 3 days na naman nga tayong walang vlog, kaya naman ngayon babawi tayo. At eto nga yung mga pa-order namin ngayong araw. Saturday na naman nga, eto marami na naman kaming gagawing pa-order. At dito nga ay nag-umpisa na kaming magayat ng mga kailangan sa gulay. Sabi ang ulan dito sa Cavite mga mi, pero grabe ang dami pa rin nag-order kahit na sobrang maulan ngayong araw. Hanggang 5 AM nga ito mga mi, kaya ang inire-ready muna namin ay yung mga kailangan namin na ingredients, mga pang-toppings. So bago nga mag-umpisa ang aming pagluluto, dapat naka-ready na lahat para hindi na rin mahahasal sa paggagayat. Halos hindi na nga kami nakatanggap ng mga rush order today mga mi, kasi napakarami talaga ng line-up at hindi na talaga kaya naming magsingit pa ng panibagong mga rush order. Worth of 100k orders nga pala yung gagawin namin ngayong araw mga mi, kaya grabe nakakalula talaga at hindi na talaga kakayanin pa ng mag-rush order. Pero mga mi, hindi po yun araw-araw ha. May mga tumal days din po talaga kami. Lalo na kapag weekdays, naku, may mga tumal days talaga kami kasi hindi naman araw-araw ay maraming nagse-celebrate ng kanilang mga okasyon. Lalo ngayon mga mi, masyadong maulan at hassle talaga sa part namin kapag nagbo-book kami. Nagtatanong nga mga mi kung bakit hindi na lang daw kami mag-hire ng sarili naming rider instead na mag-book kami ng Lalamove. Madalas kasi malalayo talaga yung lugar ng aming mga pinagdideliveran mga mi, kaya feeling ko mas convenient talaga kung Lalamove yung gagamitin namin instead na mag-personal rider kami. Anyways mga mi, heto na nga at meron na kaming ginagawang isang kawang maha blanca at etong nilalagay namin ay mix ng cornstarch. Unti-unti na nga itong lalapot mga mi at kailangan yung set ng apoy ay mahina lamang kasi madali itong masunog sa ilalim. Habang nagluluto ng maha, ang tita ko naman ay nagpe-prepare na rin itong aming gulay na ilalagay namin sa aming bihon. Tansyado na rin namin ito mga mi, kaya naman dakot-dakot na lang kami o tansya-tansya na lang kami. Bali ngayong araw nga ay 5 set ng bihon ang lulutuin namin. Bali unti-unti lamang ang luto namin mga mi para maiwasan namin na mapanis, kasi kapag naluto ng maaga talagang mapapanis yung pagkain. Kakailang remind talaga ako mga mi na walang mag-a-advance ng luto hanggat hindi pa naman ship out, kasi napakahirap kapag napanisan. Hanggat maaari mga mi, 1 hour interval before booking yung aming pagpe-prepare ng pagkain. Pag malalayong lugar tulad ng Manila, Rizal, ayan, medyo may kalayuan din talaga yung mga yan, mga 2 to 3 hours ang biyahe. Kailangan din naming mag-adjust ng luto. Kahit nga po kami ay taga Cavite mga mi, nakakaabot talaga yung mga food bilao namin sa mga malalayong lugar tulad ng Laguna, Manila, QC, Valenzuela. May aksidente nga rin kaming napag-deliveran mga mi na sobrang layo talaga, parang part siya ng Laguna pero napakataas na talaga nung area. I-deliver naman talaga kami sa Laguna mga mi, pero hindi po lahat, parang limited lang kasi may mga part talaga doon na sobrang liblib na. I-deliver din kami sa mga taga Rizal pero limited lang din. Ang hindi lang talaga namin ma-deliveran mga mi ay mga taga Bulacan, Batangas. Sabi kasi ng aming admin mga mi, masyado na daw malayo yun, kaya pasensya na talaga mga mi kung kayo ay taga Bulacan, taga Batangas na hindi namin ma-accept ang order. Man siguro mga mi kung kayo po mismo yung magpi-pick up ng inyong mga food. Negative lang talaga mga mi kung kami yung magbo-book kasi sobrang tagal talaga ng biyahe nun mga grabe, sobrang na-appreciate talaga namin mga mi kahit sobrang lalayo nung iba talagang umo-order para matikman etong aming mga paluto orders. Marami rin kaming mga repeat customer mga mi, yung iba nga hindi lang 2 beses, 3 beses, yung iba nga ay nakaka5 beses na atang mag-order dito sa aming Mami Rose Kitchen. Paminsan-minsan mga mi, nakaka-encounter pa rin kami ng mali ng staff kasi syempre hindi naman din perfect yung mga staff ko. Pero kapag ganoon mga mi, nagtitake agad kami ng action para maayos yung problema. Sobrang nakakatuwa lang mga mi kasi kahit madaming orders na handle namin ng maayos, may mga nakakatulong din kasi kami sa pagmamanage itong aming munting negosyo. Reporting naman namin mga mi lahat ng mga pumapasok na benta, hands-on naman lahat at natatrack agad lahat ng mga expenses. Kaya siguro mga mi, kapag nag-open yung resto namin, hindi na rin kami mahihirapang mag-handle doon dahil yung sistema dito sa aming kitchen ay i-apply na lang namin doon sa resto. Ngayon mga mi, hindi pa rin open yung aming resto kasi wala pa kaming linya doon ng kuryente at tubig. Anyways mga mi, ay lang muna ang ganap namin for today's video. See you ulit sa aming next vlog. Dispatch muna kami. Bye!